chase the night, wanna dance to the light. Hello po mga kabayan, mga kalingap, mga kabisnes kapapi, magandang buhay po, Analisa Reality Vlog. Reaction po tayo ngayon dito po sa Kabisnes Official. May kinalaman po to sa naging proseso, naging journey ng pag-aasikaso po nila Pinuno Kabisnes, nila Thinking Body, nila Power Ranger, Kuya Renji, yung LB Family, tama ba? Vlogs. And ayan si Indigency, sabi ni Pinuno Kabisnes, si Ate Jenny. Marami tayong matututunan dito sa mga nangyari. So, share ko sa inyo yung ayon po sa aking pangunawa, pagkakaintindi habang sinusundan ko po yung mga vlogs nila, ng mga binanggit kong mga tumutulong kay Jonathan. Pero bago ang lahat, maraming salamat po and welcome to my new subscribers. Salamat po sa pagsuporta ninyo, mga silent viewers. Nagla-like, nagko-comment, nag-share, thank you po. And magandang buhay po sa inyong lahat. So ito po, alam mo naman ho natin na pumanaw na si Nanay Marita, January 14. So si Jonathan, naglalagari siya, papunta kila Power Ranger. Siyempre, siya yung aligaga na siya na lang mag-isa, nalulungkot na wala na nga yung kanyang nanay. Although, dyan sa comment section, ang gusto lang naman talaga ni Jonathan is maiburol, malamayan ang kanyang nanay sa uling pagkakataon. Pero mayroon nga sinusunod na patakaran dahil ang naging ito sa aking thumbnail, so makikita nyo po, sabi ko dyan yung proseso sa punerarya, sa hospital, si Nanay Marita nga ho, walang dokumento. So, meron tayong matututunan dito. Una, so alam naman ho natin na itinakbo sa hospital si Nanay Marita. And then, kinuha po siya doon sa morgue, dinala sa hospital. Ito ngayon, alam ko, ang ni Jonathan, 3 araw nang nakalipas, hindi pa naaayos yung kanyang nanay, hindi pa na imbabalsam mo kasi nga kailangan ng pera. So lumapit nga sila sa barangay So alam naman ho natin pagka-gobyerno talaga, kailangan kompleto ka ng papeles. Matutulungan ka. Mapi-free ka ang pamilya kung kompleto ang mga dokumento. Kasi syempre, hindi sila pwedeng magpataka lang kasi hahanapan din sila niyan. Gobyerno yan ipa-file kasi nila yung mga records. Ako naintindihan ko yung ganong patakaran. Kasi nabanggit nga dito, hindi ko napanood yung live ni Sir Wakiwak, pero narinig ko doon sa vlog ni Pinuno Kabisnes na ayun niya sa kanya, ilibre na ang pagpapalibing kay Nanay Marita, wala nang gagastusin sa punerarya, pero kung kompleto nga ng papeles. Walang birth certificate si Nanay Marita. At the same time, ganun pala yun mga kabisnes. Ako ngayon ko lang dito nalaman. Once na yung namatay, doon sa hospital, dinala, ang hospital ang mag-aasikaso, ang maglalabas ng death certificate, naka-indicate doon kung ano yung ikinamatay. Yun pala yung binabanggit doon ni Sir Wakiwak nung nasa punerarya na sila Pinuno Kabisnes. Kasi ang akala nila Pinuno na pwede na nilang ma-pull out si Nanay Marita. At ayun nga, kung sabi nga dadalhin sa chapel ng punerarya, inabanggit niya yung amount kung magkano babayaran per night. Panoorin niyo po doon sa vlog ni Pinuno Kabisnes, mga hindi pa nakakapanood. Kasi meron tayong magiging guide sa ganung paraan. Kung meron man tayong mga kasamahan o kakilala or katulad nila Nanay Marita, sila mga homeless. Ayun, so kailangan pala yung ganong proseso sa hospital, sila yung maglalagay kung ano yung nangyari, ano yung rason kung bakit namatay. So wala silang naipakita, wala silang nakuha doon sa hospital na ganong papeles. Kaya, tapos para mapadali, maayos, sila Thinking Body, ayan sila nagtulong-tulong sila para kumbaga ang gagawin na lang, ginawa nila is private. Hindi na sila nagpatulong sa gobyerno kasi matatagal ng proseso. Pero yun, nabanggit nga ni Thinking Body na pupunta pa sa Malacanang kasi may papipirmahan. Yung GL? Parang guarantee letter para ma-abil nga nila yung libre. So matagal yun. Madidecompose na yung labi ni Nanay Marita kasi hindi naman yata ininjectionan or hindi inimbalsa mo ng punerarya, hindi nila dinalaw. Kasi nga, hindi pa nababayaran. Diba? Ang sakit yung mga ganun, wala ka pang pera, hindi talaga galawin yung patay. Diba? Kasi ako, narelate din ako dyan. Diba namatay nga yung nanay ko. Noong time na yun, wala rin kaming pera. So yung kapatid ko na nasa Manila, siya muna yung naghanap ng paraan
Kasi kailangan namin magdeposito. Kasi kung hindi kami magbibigay ng pang-advance doon, 15,000 kasi 30,000 eh. Hindi siya gagalawin. So yung kapatid ko, gumawa ng paraan. Pero ngayon may balanse pa kami. Gagawa pa ng paraan. So yun nga, kay Nanay Marita, balik tayo. Ang nangyari, inaabangan ko rin ho, hindi ko pa nakikita kung nailibing na ba. Friday na kasi ngayon eh. Sa time na to, mag-uumaga na. So ang oras ko dito is, ayan, kung makikita nyo, 12:31 po. Malabo. Malabo ba? 12:31, Thursday na. Ay, Saturday. So, umaga na dyan sa Pilipinas. Alas 5 na ng umaga, 12, 1, 2, 3, 4. Alas 5 ng umaga dyan sa Pilipinas, 5:32. So, hindi natin alam kung naayos na ilibing na si Nanay Marita. Kasi may napanood akong vlog ni Thinking Body na parang inayos na nila nagtulong-tulong sila, binayaran na lang binayaran na lang nila sa punerarya kung ano yung mga kailangang bayaran para mailabas si Nanay Marita. Para sa, parang may doon, walang death certificate. Ililibing ng ganon. Hirap talaga. So, ito pa yung magiging problema nito kay Jonathan. Kailangan maasikaso yung kanyang papeles. Magkaroon siya ng birth certificate. Late registration na, pero paano kang gawin yun? Yeah. So, sa ibang pagkakataon, titingnan natin kung yung ba maiisip din nila, nila Inday Jenny, yung patungkol kay Jonathan. Kasi mahirap na yun. Lalo't may sakit si Jonathan. So yun, aabangan ho natin kung nailibing na ba si Nanay Marita, kung ano na ba yung nangyari, kung ayos na ba, kasi asikaso naman sila Inday Jenny dun sa sementeryo, pumunta naman sila. At yun, may vlog sila Pinuno Ka Business, nandun si Mrs. Ka Business, baka nga inayos na nila yung mga dapat kailangan na bayaran. At si Jonathan, ngayon, hindi natin alam kung nasaan siya. Kasi magpapagaling pa yun at hindi pa yata nakakainom ng gamot. So, abangan na lang natin ang kabanata ni Jonathan na wala na yung kanyang nanay. At harinawa po naayos na nga, naihimlay na ng maayos si Nanay Marita sa tulong nila Pinuno Ka Business. Ayan, shoutout kila Thinking Body. Ayan, si Inday Jen, sila Power Ranger, shoutout sa inyo. Support po natin sila, mga ka-business, mga kalingap at kapapi. Dahil mahirap talaga yung ganong sitwasyon na tumulong ka tapos kulang ng papeles. Grabe ang nila, Inday Jen, yung tiyaga nila, sakripisyo nila, kahit ginagabi, lakad, sila Thinking Body. Grabe yung support nila. Andun din syempre sila Pinuno Ka Business na nakaalalay din naman sa kanila. Nagdala pa nga sila ng ang tawag ito, noodles, nasa cup, tapos yung tinapay. Dahil ang akala nila, may lamay, pero wala. So yun, ang ginawa nila, binigay nilang hinatid doon kay Power Ranger. At ang bili niya, ibigay kay Jonathan. Ibinigay naman ni Power Ranger kay Jonathan. Ang problema, sabi ni Jonathan, parang dinispose niya niya, parang ibinenta. Siyempre, sa dami, anong gagawin niya doon? So, hindi talaga mawawala kay Jonathan yung pagbenta-benta. Ba? So, ayun, maraming salamat, i-upload ko lang to. At ngayon, sa puso nito, i-congratulate natin si Borno kasi meron pong blessing sa kanya na dumating. So, shoutout po sa inyong lahat, na lagi na rin sa aking comment section. Hindi ko kayo ma-mention lahat. Yung na-memorize ko lang, ayan, sila Nanay Solidad, Ate Ems, pasensya na yung hindi ko mababanggit. Ate Marilyn, ni Corsa Emiliano Ralph, aking pinsan, Walls Tradition. At saka yung mga bago pa na nariyan palagi. Basta maraming salamat sa inyo. At alam niyo naman na ako kung sino-sino kayo na lagi nandyan na nagko-comment. At share po ng inyong mga opinion sa aking mga ginagawang reaction. Maraming salamat po. Sa mga nakakaunawa sa akin, thank you din po. At I respect po yung mga nagbibigay ng mga sarili ninyong opinion. Maraming salamat. Hanggang dito na muna. Love lang po tayo. To God be the glory.